Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Golden State Warriors ay muli na namang nagtatanong ng pareho nilang tanong matapos muling mabigo sa pagkuha ng isang star ngayong NBA offseason. Ano na ngayon? At ang sagot ay maaaring wala masyado. Hindi magsusuot ng jersey ng Warriors si Utah Jazz All-Star Lauri Markkanen sa susunod na season. Bagkus mananatili siya sa Salt Lake City. Si Markkanen at ang Jazz ay aabot sa isang napakalaking kontrata extension sa Miyerkules o pagkatapos nito na magpapawalang bisa sa kanya na matrade ngayong off-season o sa panahon ng 2024-25 NBA season at maiiwasan siya sa free agency market ng 2025 ayon sa ulat ni Shams Charania, Anthony Slater at Tony Jones ng The Athletic noong Martes ng umaga na binanggit ang mga sources. Ito ay nagiiwan sa kanila ng maliit na pagkakataon na makagawa ng isang team-altering deal bago magsimula ang paparating na season. Malaking fans ang Warriors kay Brandon Podziemski. Hindi lamang dahil sa kanyang produksyon kundi pati na rin sa kanyang team-friendly na rookie contract. Si Jonathan Kuminga ay gumawa ng year 3 leap na hinahanap nila noong nakaraang season na may average na 16.1 points per game at naging isang consistent na 20-point scorer kapag binibigyan ng mas malaking oportunidad. Si Kuminga, 21-year-old ay kasalukuyang karapat-dapat sa rookie contract extension. Si Franz Wagner na kinuha ng Orlando Magic isang pick pagkatapos ni Kuminga sa 2021 draft ay pumirma ng 5-year, $224 million rookie contract extension noong Hulyo na maaaring umabot sa $269 million. Dalawang malalaking pangalan pa rin ang nasa trade market at wala sa kanila ang mayroong malaking interest ang GSW. Dahil ang injuries ay naglimita kay Chicago Bulls All-Star guard Zach LaVine sa 25 games noong nakaraang season at ang Bulls ay halos nagmamakaawa sa mga team na kunin ang kanyang kontrata na magbabayad sa kanya ng $43 million, $46 million at $49 million sa susunod na 3 season ayon sa pagkakasunod. Si New Orleans Pelicans forward Brandon Ingram naman ay magiging free agent sa susunod na off-season at binalita na siya ay naghahanap ng higit sa $200 million. Ang general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy ay gumawa ng ilang complementary moves ngayong off-season upang mapabuti ang roster. Gumawa rin siya ng mga headline 2 araw bago ang draft sa pagsasabing ang paggawa ng mga trade sa NBA ay talagang mahirap. Tumatawag ako sa lahat, ngunit kung ang player ay hindi available at walang presyo, walang trade na magagawa. Mula nang manalo ng championship noong 2022, ang Warriors ay naging number 6 seed na natalo sa second round ng playoffs at pagkatapos ay bumagsak sa number 10 seed na nag-iwan sa kanila ng labas sa playoffs matapos ang blowout na pagkatalo sa Sacramento Kings sa play-in tournament. Gusto nila ang mga karagdagan na ginawa nila sa huling buwan at higit pa at nananatiling mataas ang tiwala sa kanilang mga batang player. Ngunit ang Warriors sa kasalukuyang konstruksyon sa oras na ito ay tila malayo sa pagiging championship contender. Ngayon, narito na ang knockout phase matchup na inaabangan ng marami sa loob ng ilang buwan. Ito ang number 1 team sa men's FIBA World Rankings laban sa number 4. Ito ang pinakamahusay na individual player sa mundo laban sa pinakamahusay na team. Ito ay Jokic laban kay Joel Embiid, isa sa mga defining rivalries ng panahon na ito. Madaling tinalo ng mga American ang Serbia sa parehong exhibition bago ang torneo na ito at sa group play. Ngunit lahat ng pusta ay walang kasiguraduhan sa isang single elimination na sitwasyon. Sa kanilang huling pagkikita, ang score ay 81-81 habang nasa court si Jokic. Natalo ang Serbia sa siyam na non-Jokic minutes na may score na 29-3. Maglalaro kaya si Svetislav Pesic ng kanyang superstar ng buong 40 minutes sa Huwebes? Sasapat ba yon para sa Serbia upang makagawa ng malaking upset? Team USA ay nagbukas bilang 16.5 point favorite. Ang pinakamalaking susi para maiwasan ng mga American ang upset ay matatagpuan sa ibaba. 3-point shooting. Matapos mag-shoot ng 15 of 31 mula sa malayo sa kanilang blowout win laban sa Brazil. Ang Team USA ngayon ay may 55 triples at nag-shoot ng 44% ng kanilang 3-point attempt sa tournament na ito. Kung magpapatuloy ang mga American sa ganitong rate, hindi magkakaroon ng malaking tsansa ang Serbia sa larong ito. Ang Serbia ay may 35 of 108, 32.4% mula sa malayo at kung ang Serbians ay 5 o 6 na tres ang kulang, hindi nila kayang punan ang agwat na yon gamit ang mga 2-pointers at free throws.
Marahil ang pinaka nakakatakot ay ang katotohanan na si Stephen Curry ay hindi pa talaga nag-init. Ang mahusay na outside numbers ay kadalasang courtesy ni Devin Booker, Kevin Durant at Anthony Edwards. Si Curry ay may 5 of 20 mula sa malayo laban sa France. Kung siya ay makabalik sa kanyang tamang laro, ang pagtugma sa American attack ay magiging imposible. Perimeter defense. Matapos magkaroon ng kontrobersya sa finalization ng roster ng Team USA habang nasa Las Vegas para sa training camp, mahirap kontrahin ang resulta. Dominante ang mga American sa kanilang 4 na Olympic Games at ang perimeter defense ni na Drew Holiday at late addition Derek White ay malaking dahilan. Ang parehong guards ay maaaring guluhin ang anumang opposing 1 o 2 sa field na ito. Sapat na sila para bantayan ang ilang tres at makipagpalitan sa mga fours. At iyon ay particular na mahalaga laban sa Serbia. Dalawa sa kanilang pinakamahusay na players ay nasa backcourt. Si Vasilije Micic ay isang 6'5" playmaker na kayang mag-shoot off the bounce at mag-set up ng teammates para sa madaling baskets. Para sa tournament, siya ay nag-a-average ng 13.3 points, 5.5 assists at 1.8 tres sa loob lamang ng 22.3 minutes. Ang mas malaking banta gayunpaman ay tiyak na si Bogdan Bogdanovic na nag-a-average ng 18.5 points, 4.3 assists at 3 tres habang nag-shoot ng 48% mula sa malayo. Siya ang uri ng shooter na kayang baligtarin ang laro sa isang mainit na stretch at ang mga defenders tulad ni na Holiday at White ang magkakaroon ng tungkulin na pigilan iyon. Kung sina Micic at Bogdanovic ay magkakaroon ng malalaking laro, mas maliit ang margin of error ng Team USA. Kung ang mga American ay mapipigilan ang dalawa, maaaring makover nila ang malaking betting line. Scoring balance. Matapos mag-score si Booker ng 18 points sa panalo noong Martes, ang mga American ngayon ay nagkaroon ng ibang leading scorer sa bawat isa sa kanilang 4 na Olympic Games. Sina KD, Edwards at Bam Adebayo ang nanguna sa mga nakaraang laban. Ang lalim ng scoring talent sa team na ito ay walang kapantay sa France. Anuman ang sinuman ang nasa floor, kailangang mag-ingat ang mga opposing defenses sa scoring opportunities nang hindi bababa sa 4 o 5 players. At ang Serbia ay simpleng walang sapat na NBA caliber defenders upang bantayan ang 4 hanggang 5 NBA level scorers sa bawat possession sa loob ng 40 minutes game. Sa isang antas, maaaring mapagtagumpayan ng Serbia iyon gamit ang sound team defense, crisp rotations at timely help. Ngunit magkakaroon ng breakdowns, lalo na kung magpapatuloy ang Team USA na igalaw ang bola at magpasa ng good shots para sa great ones. Kung ang ilan sa mga mas ball-dominant scorers tulad ni na Embiid, Edwards o Jason Tatum ay hihinto sa motion at pahihintulutan ang off-ball defenders ng Serbia na makakuha ng pahinga, mas may pagkakataon ang depensa. Kung hindi pahihintulutan ng mga American, ang balanced attack ay halos hindi mapipigilan. Playing time ni Nikola Jokic. Ang plus and minus ni Jokic ay maaring ang stat ng tournament sa puntong ito. Ang pinakadramatikong halimbawa ng kanyang epekto ay nangyari sa opener laban sa Team USA. Muli, nakipaglaro ang Serbia sa mga American ng pantay habang nasa floor si Jokic at tinambakan kapag wala siya. Ngunit siya ay plus 10 o higit pa sa bawat isa sa iba pang 3 laro. Sa kabuuan ng lahat ng 4 na laro, siya ay plus 43 habang ang kanyang team ay plus 31. Kapag siya ay naglalaro, lahat ng iba pang Serbian sa floor ay mas mapanganib. Kailangan ng opposing defenses na magbigay ng maraming atensyon kay Jokic, pareho sa on at off the ball, na nagbibigay sa lahat ng iba pang dagdag na operating space. Kapag hawak o hinahawakan niya ang bola, ang kanyang kakayahan na manipulahin ang defenses at tamaan ang mga cutters o shooters ng on-time, on-target passes ay walang kapantay. Kung siya ay maglalaro ng 38 to 40 minutes, maaaring mayroong upset kahit na ito ay mahirap mangyari. Kung siya ay mauupo ng mahabang oras o mapipilitang maupo dahil sa foul trouble, ang tanging drama ay kung gaano kalaki ang final spread. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.